By the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. So, backward ko gamay sa atong previous lesson last Sunday, there were three things that we learned previous Sunday, how to live our life in Christ. One is go out of our comfort zone. Second, serve ta sa Ginoo bisan pa sa mga testing. Third is mo preach o mo teach ta everyone the gospel. Yeah, continuation ni how to live Christ part 2. So number 4 actually is let's be led by the Holy Spirit. Importante kaayo ni as a new believer or even as an old believer na ang Holy Spirit yung mo guide sa atong life. Yeah, as we do, kaya kung magpuyo tag Diyos nun nga kinabuhi, dili relihiyoso nga kinabuhi, ay lahi man ang duha, ma-expect ang persecution o hardship. But at the same time, as we continue to live our life here, ato yung hunaw-naon to finish the race o i-complete na to ang task nga gihatag sa Ginoo nato. So nga rita sa point number 1, ningon si Paul nga, I am compelled by the Spirit. Mo na nga, I'm going to Jerusalem, but I don't know kung saan mahitabo na ko ngadto. So, pag na-rate ni Paul ani, nag-continue man siya na-rate ani ngadto sa mga elders sa iyang lifestyle diha ni Kristo, nagsulti gyud siya nga, wadto ko ngadto mo nang nagdali ko mo nang nakiistorya ko ninyo kay grabe kay ang compelling force or move sa Holy Spirit sa iyang life. So ang Greek word sa compel is bound, tied, gihigot siya, or sa Old English shackled. Shackled kay sugsaon mo bira, you cannot go where you want kay nahigot man ka. So in short, si Paul nag-ingon din nahigot ko sa Holy Spirit. Nya nagpahigot jud ko niya tungod kay sulugoon ko niya ug siya man ang akong master. Diba kung nahigot ta sa gugma di ta ka biya bisag unsa na ka salbahe sang kuan ang person kay nahigot ta sa gugma. Pero ang kana lang is tawhanon, but this one ang love ni Paul, ang iyang desire nga mahigot jud siya, mahiusa jud siya, married jud siya sa Ginoo is grabe kaayo nga whenever the Holy Spirit will lead him bisag di siya kahibaw unsay mahitabo padayon ra gyud siya. So makita nato din nga si Paul was a true believer, mao nga ang iyang pag-submit o pag-commit niya sa iyang kaugalingon sa Ginoo is tinuray usab. So iyang gitanaw si Jesus Christ ang iyang Lord, Master. Mo na nga kung wherever the Holy Spirit will lead him, ato siya sa iyang kinabuhi. Bisag sa iyang attitude. Kibaw mo unsa ning attitude? Lahi ni sa batasan. Okay? Marbag kinaiya lahi to ng batasan. Character lahi Taras. Attitude is taras. Or kana bitawng manner diin mo react ka sa situation kung unsa ang imong naadinha sa like kanina nakabasa ko kang Maribel Matingali ito nga gi-post nga kung nagdala ka og coffee nya nadasmagan ka nya nayabo tangil dayon ka tumo mo atong tao no ingon ang nagsuot adto dili ang imong nayabo ang coffee kung ti patoy mong nayabo ti ang mong gawas din ha. So siya ingon siya nga ang iyang emphasize dia nga ang cup is like atong life o atong heart. Din kung sa unsang situation nga maigo ka nya mugawas unsay mugawas sa imong bakba kay mo naging sa Bible nga whatever comes from the heart, whatever comes out of the mouth is from the heart. So kung nasuko ka, na-angry ka, namalikas ka, nanungo ka, o whatever imong gibuhat, kay mo isuot sa imong heart. Okay? But kung puno sa gugma, pasaylo, ang imong kasing-kasing, then, mo na imong gawas sa imong
kinabuhi. So mo na nga ang attitude bisan ang response ni Paul sa kinabuhi bisan sa mga persecutions ug mga kalisdanan nga iyang gatuba nga wa niya pangayua o nagsigukod niya tungod lang kay nagpagamit siya sa Ginoo is ang iya yung ipagawas nga attitude is always forgiveness and love. Mo na makita nato nga si Paul sa iyang ministry di siya ang gaplano, dili siya ang naging nga Lord man akong plano niya approve ni no yun siya nga Lord giyahi ko asa padung mabitaw ng yes we have plans, yes we have dreams, yes we love this and that, but ato nang iampo sa Ginoo, but with a heart and a mind and an attitude nga Ginoo ako lang ipadangat nimo kung imo ni panalangin ni kung dili ni imo then let me know para di na ko magsigig pangayo ani or di na ko masigig ampo aning dapita. So, yun ana si Paul, mo nang ingon siya nga, I am compelled or I'm going to Jerusalem because I'm compelled by the Holy Spirit. Bisag wa ko kahibag unsay mahitabo nako. So, anong adto man si Paul bisag wa siya kibag unsay joy plano sa Ginoo niya? Trust. Na siya grabing pagsalig sa Ginoo, diin ang Holy Spirit may nagsigi og lead niya nga mauni ang iyang pagabuhaton. Wa mo si Paul, okay, bato ko sa Jerusalem, Lord, kasi giman jud kag ingon ako madto ko Jerusalem, pero hibaw sa ko unsay may tabo ngadto, una ko musugot. Wala dili siya ingon ana. Kay ang Ginoo man God leads us one step at a time. So siya ang mugiya nato. So mao sa nang sa atong relationship with everybody, especially in the family, especially in couples, no, children to parents, parents to children, husband to wife, wife to husband, and to wherever we are, importante kay nga mo grow ng relationship. Pero ang growth sa relationship, ang pinaka-component niya na, ang pinaka-importante na trust, ang pagsalig. So mo nang sa atong relationship sa Ginoo, kinahanglan doon na sa tay trust. Grabing pagsalig sa Ginoo. Bisag wa ta kasabot nganong manhat ang dapita o nganong maabutan ang dapita. Just like me, wa ko kasabot nganong sa inani kay taon pa mga buwan pa man ang Ginoo nisulti na ko nganong hiko sa butuan. Ningon man siya nga ay nakag-uli ko ha ano naman ko uli Lord usang ko sa butuan. Ana bitaw. So until I waited until God told me nga because you're going to start a new ministry here. So, manang mga inana, ya ka nang uncomfortable ka at murabag I have to get out of my comfort zone. Comfortable na kay ko sa Cebu, saktog na akong life ngadto, ana ba? But at the same time, bagong ka nga lugar, bagong nga mga tao, bagong, everything is new. Raglisod kaayo, di ba? Especially kung tiguang naka. But that's how God is. He did that to Moses. Moses was the prince of Egypt. Gibira niya. Of course, the situation nga na-move si Moses out sa iyang comfortable kay nga lugar. So, si David mausad. And most of all, si Jesus Christ. He's the God in heaven. Ang tanang anghel iyang mga sulugoon. And yet, when God, the Father said, okay, today I'll become your father. Okay, equal ba sila, no? Equal ba sila? Di bas lang mas minus Jesus Christ. Pero siya, today I will be your father and you will be my son. Yung munaw ka nga to sa kalibutan para imo nang luwason ng tanang mga tao by your sacrifice. Ikaw ang mahimong sacrifice nga akong ihatag ngadto nila para mapasaylo ilang tanang mga sala. So manang importante kaayo nga if God did that, if the men and the women before us nga nasa Bible makita nato nga ni get out yun sila silang comfort zone, nagpaled lang yun sila sa Holy Spirit, did that, yung nakita nato nga ilang kinabuhi, wa man na lesser, mas na maayo, pero in the eyes of God, the eyes of men, murag puro magdili, dili nindot. Pero no, it was the sacrifice that these men and women did in the eyes of God was a sweet smelling aroma nga ganahan kay ang Ginoo nga ilang gi-offer ilang life for Him. Okay? So manamungutan na ta nga, musta nga atong pagsalig sa Ginoo? Nagtubo ba? Kay ikaw gako kinahanglan ta nga musalig jud sa Ginoo all the time. Okay? Kaya naman, we must know that He is God.
dapat di na mo hilis ang Ginoo sa atong ginabuhi. Dapat ang iyang pagkadako, may kagamahanan, magpabilin dyan ang dako kay sa atong hunahunag sa atong kasing-kasing. And besides, whatever God is doing sa atong life, kibaw siya, ug siya ang dunay perfect plan for us. A plan to bless us, to give us a hope and a future. So, kadua is, di lang kay tungod Ginoo siya, doon siya plano, because we know God love us so much. Why condition na iyang love, remember? Yan sa kalibutan. Wa pa tagihimo bisag usa, wa bagay ta na nagpasaylo sa atong sala bisag usa nga niya. And yet He came down, paid our sins by dying on the cross. So iyang gidemonstrate iyang love, straight kaayo iyang kamot at the cross. Nga mintras Romans 5:8 nag-ingon, mintras nagpakasala pata, si Jesus nagpakamatay na. Okay? So mo na nga mo nang imo kaingon jud ta nga mahilis man sa ta sa gugma sa Ginoo. Ay grabe ang gugma sa Ginoo. That's why if people will not love us, remember somebody loved you so much. He even died for you already. That's the kind of love na dapat di nato kalimtan o talikdan. So, mo trust you ta sa Ginoo, as I've said in Jeremiah 29:11. Aningon siya, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. So, kung musalig ta sa Ginoo, then atong i-allow ang Holy Spirit nga mulid nato sa tanan. Now, remember, the Holy Spirit is the third person in the Trinity, na the moment mo receive ta ni Jesus Christ, naa siya sa atong kasing dako kay Ginoo, but it's hard to really, kanabang conceptualize o paghunahuna gyud nga dako kay ka Lord, and yet naka sa akong kinabuhi, ana ba? So, mo ni si Paul, mana nga, si Paul dili ka submit sa lordship ni Jesus Christ kung ang iyang nahibaw-an ni Jesus Christ is intellectual. Okay? Nga, karakter lang siya sa Bible. Namang gud siya encounter, namang gud siya personal encounter, experience with Jesus Christ. Sa dihang nagpadung siya nga to sa Damascus, aron pamatyon niya ang mga followers ni Jesus Christ. Kay para niya, sayop kayo mo nga namiya mo sa Judaism. Okay, para nas mga Islam karon na mga kung dili mo balik, dili mo appeal na mo, patyon ta mo. Okay? So, grabe na ang panghudlat ganis mga Islams karon, no? But before it will happen, God will take us home anyway. So, na siya encounter. Tungod atong encounter, na change ang iyang life radically, totally. And we need to remember nga kung paminaw nimo magkuy personal encounter sa Ginoo, magway something alapol or whatever. But remember this, ang Ginoo mupadayag sa iyang kaugalingon to you if you want, because buhi man ang Ginoo. In fact, ganahan kay Ginoo intimate kanang close kay nga relationship with Him. Kay dili man siya figment sa atong imagination, o dili man siya usa ka Dios nga gihimo sa atong mga kamot. Dili man siya hinimo nato, siya may gahimo nato. Wa man siya sinugdanan, wa siya katapusan. And we need to understand, ang Ginoo iyang gi-reveal ang iyang kagalingon through Jesus Christ. O si Jesus Christ ang Word of God. Mo nang ang Bible is knowing God in the Bible. So manang sa gospel bitaw, no? Sa gospel lang ni John, i-declare dayon din ha in John chapter 1 verse 1 to 4. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. So makita na ito mga kigsuunan nga, so wala pa bisag unsa, diha na ang Word. Ug ang Ginoo, ang Word uban sa Ginoo, ug ang Word ay Ginoo. Ug walay gihimo ang Ginoo nga di pinaagi kaniya. Manang si Jesus Christ is Creator, our Creator. Siya ang life, siya ang light sa atong kinabuhi. So, in short, Jesus Christ is eternal God. He is not human. He is
fully human and fully God. Tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Kay naman ang atong life diha niya, then kinahanglan magpadayon jud tag connect niya. Just like di pwede ang atong suga sa atong panimalay maputlan tag suga kay kung maputlan tag suga perting ngit labi nag-abot sa gagabhion. So manang kita kung di ta connected sa Ginoo ni Jesus Christ na He is life and light, kung di ta connected niya inikabot sa problema pertejong ngita sa problema, pertejong lisura. Mana nga many people cannot survive with so much problems and they take themselves, no, because makalimot sila nga Jesus Christ is life and light. Yeah, most of all, He is the Word of God, He is our Creator, and He loves us so much. Mana nga, I encourage you once again, please read. Nga kanang ganid ba from Genesis to Revelation, again, Genesis to Revelation, nanaon nimo pagbasa. If you are, paminaw nimo kanang tapulan kay kamubasa, like sa ako, tapulan kay kumubasa, so ingon ko sa Ginoo, Lord, ari ko sugod o kaning mugbo kami kaning letters ni Paul, Galatians, pila ra na ka pages, pila ra na ka chapters, 4 chapters, wala na kag Genesis, 50 chapters, ana ba? So I started there, and clang, daghan kay ni lights nga ni on sa akong hunahuna. And it's doctrine, ha? Sa tupawag ay kumaguna-huna, sa kukibaw, nga ako din gikit-kit, karne day, nga perti kasolid na karne. So, I was forced to digest something that God wants me to eat. Kaya yung Ginoo, sige, ganahan gani, o sige, usapan na. Pag-usap na ko, medyo lisod usapon, pero yummy kaayo. So that's the Word of God. And then when you do that, you become stronger, you become wiser, you become a better person. So manang, sa atong reading. Okay? Nagbasa na ba ta daily? Kinanglan na itong basahon, kay naingon sa si Jesus Christ in the book of John, I am the bread of life, I am the water of life. Okay, without Jesus Christ, there is no life in us. Buhi ta, pero watay kinabuhi. And we are nothing. So, kung di ta kaila sa with Jesus Christ, pinagi sa iyang written word, pinagi sa Bible, susama ra na nga atong gi-reject ang owner and giver sa atong life. Atong gi-reject nga, ay lang Lord, di ko gana sa imong life, di ko gana sa imong, He's the blesser. Okay, so di ta mo receive lang sa blessing. We must know the blesser. Para ang blessings all the time will flow. So manang encourage ko, maybe today, you can start doing your devotional time with the Lord. Mo-devote lang kag 30 minutes, start lang ka ana of just reading His Word, and then maghinuktok ka, imong lift up ang tanang mga nasa mong kasing-kasing, mga dreams, ambitions, problems, and everything else, o mga decisions nga wakakibaw, give it to the Lord, and then you will see. God will act on your behalf. So manang amazing ka yung Ginoo, may lang kang ay udugayan ako, ano ang ako gi-practice dayon, ay ano wa man ko mudul sa Ginoo, sayon maday kinabuhi ko na ang Ginoo. Okay, so mana nga I encourage you to really do that, mga kaigsuonan. Do the devotional time daily. So point number 2, expect persecution and hardship. Mao na ang atong lifestyle. When we live for God, ma-persecuted jud ka. Manang ingon si Paul dinhi, I know nga in every city lang ang Holy Spirit nang warning na nako nga dunay prisuhan ug hardship nga akong mas pasur kog prisuhan nga daghan pa jud kasakit akong maagian. Okay, so I'm not saying nga maunay may tabo nimo sad, because not everybody goes to prison. Kita dinhi we have liberty to read the Bible pa dinhi sa Pilipinas. Sa Amerika din na kaingon God bless you, di na ka pwedeng yun ana. 1980s pa di na ka pwede ana. Sabot na karon gadaghang kay mga pro-Palestinians. Okay, nga if you say this and that, ikaw pa ang mapriso. Okay, so manang we are blessed, mga katawhan sa Ginoo, nga ang atong giagian dinhi is not that hard. But if you look at these places nga lisod kaayo ang gospel pasudlon, actually ang mga Christians dia solid sad kaayo, like China, like Iran. Grabe ka ang mga churches din na kay ang revelation sa Ginoo is one in one. Siya sa damgo nila o kanang sa yoko sa din 3 times a day sa dinli ang Ginoo makigsurya nila, oy ako ang yuko di na mao ang imong yuko nila. So nangaborn again sila.
Nya, unsa ilang gibuhat karon? Virtual fellowship. Mangunek lang tao sila din hag naibawan lang nga pastor o nay pastor nga mo connect nila o nangita ka nga sila sa internet, ya hidden pa yun na ilang mga internet nga mga connection. In ana sila, they find ways to be connected with other believers outside sa Iran. Like remember, ang Iran di karon mga ang mantas jud kay nga naghimo ning kagubot sa tibuok kalibutan, pinagi silang pagluto sa aming mga Hudiyo. Okay? So mo na nga magisuunan doon na sa mga churches God karon nga motudlo og prosperity and blessing only. Dili nila sultihan ang tao nga kung mutuokan sa Ginoo, doon na yun ay persecution o hardship. Kaya nga naman, the moment mo change ka, malain naman sila, din na kamukuyod o panglibak, din na kamang mangutang, din na kamubuhat atong daotang buhat, din na kuy-kuy ka ni mga barkada, malain man sila, masuko man sila, and even, kadaghan din ko na iba, nga, especially itong bago pa ko nga believer, in and out yung husband sa prisuhan. In and out, doon sa drugs. Yan na born again ito sa prisuhan. Pagkagawas niya, gilutos og maayo sa asawa. Din siya, basta gilisod-lisod yun ang kinabuhi nga, murag kagib upon siya, but at the same time, wa niya gi-exchange ang Ginoo kay grabe kay iyang kalipay, siya nga, agwantahon na yun ako akong asawa, kay ibaw ko nga walang yun siya kasabot. Nga ganahan na yung asawa, mapag mag-drugs ka, kaysa magsigsud, so kuy ka ng mga born again, ka ng Amerikano dihang sigsultig Bible. Diba? So, tungod kay nilahutay siya, ang iyang wife, later on, came to know the Lord. Og iyang whole family. So, tagan ka na ina nga story. Mutong lang yun ka. Aron makakita gud sila sa kahayag. Kay kung imong paungon, imong kahayag, adi sila kakita nga, uy, ninot man daig dunay hayag. Diba? So, it's like that. So, ang persecution and hardships, synonymous ni sila, para nako, parihala ni sila, back to back ni sila. Kay, kung i-persecute ka, kanang protect, ilain na ka, di na ka i-receive sa imong families, di na ka tagdong sa imong relatives, sa imong friends, kaya kunuhay, lahi na kuno kag-relihiyon. Hardship ba na sa ato, di ba? Kanang murag lain na nila, uy, di mo kung natagdong na lain, uy, kanang sila lang man, outcast na ka ba? Yung murag paminaw ni mo, ikaw nang usag galutaw ng kalibutan na. So, man nga, more often than not, ma-mistreated ka for standing up for Jesus Christ, for telling them what you believe, especially kung imong i-exercise nga magdumili na kapag buhat sa mga dautan. So nahimo na kang object of oppression. Ika na libakon, ika na kung sa ilang isulti against you. Especially when you stand. Di ko ani kay mo ang Biblia man gud nagsulti ingon ani. So manang makita na tos mga Hudiyo karon. Mo ni sila ang global example unsa ang persecution looks like. Okay? Was lagi buhat nga dautan, to anyone, bisag kaning sa mga Hamas, was lagi buhat, but they're viciously attacked for being a Jew. Okay? Was lang mo tanaw nga, nituuban nilang Jesus Christ, or wala, basta Hudiyo ka, wana, kuha nila ka ng murag kuridas tanan. Bisag wakan nila ni Jesus Christ, basta Hudiyo ka, suko sila. So what more? Kung ikaw ug ako nagpuyo Kristiyano nga kinabuhi niya mosulti ta, mo share gyud ta sa atong faith sa uban, then expect you ta of persecution. Manang makita na to ang Israel as a nation hated by the whole world. Sila baya ang sa tibok kalibutan ko tan-aw nimo no, sila ang gamay jud kaayo nga nation. Okay? Gamay ka ilang nga nation, ang ilang kayutaan sige lagi gikuha og ang tibuok kalibutan are against them. And last year, nasayod ni Ana, October 7, gi-assault sila, no? 1,000 kapin, nga gipang babies, ladies, young and old, gipang rape, gipamatay, bisag patay na, gipang rape pa, gipang guha, mga tutoy, basta ngilaad yun kay ilang giguha, gihimo, para lang yun ka na bang pag-desecrate, para nila ilang yun gitatar nga mura yun, mas may pa matamutar taro baboy, patingali, sa kalagot. Murag noog. Ang murag noog, ana ba? Nahugaw kayo, yung magtamak-tamak ka, yung gisi-gision. Nya, karon they defend themselves as a nation because gi-attack man sila. Sila pa ang gi-accuse of genocide. Unsa man ang kibaw mong genocide? Kanang sila ang gi-accuse nga, ni deliberately, kanang ila yung gihimo nga mo-attack you sa large number of people sa usa ka nation, nga or sa ka ethnic group, nga ila yung i-wipe out sila.
Dili oy sila ang pirmi i-wipe out for many years. Gikan kang Hitler hangtod karon bisag kato sa time pa sa Babylon. So, wonder tingali mo why. Ano ginaani man ni? Kasi Jesus was a Jew. Gipili ni Jesus nga ang Jew mugawa gipili sa amahan nga ang usa ka nation nga siya mismo ang nagtukod niini through Abraham. Gitawag niyang Israel kay si Jacob ang anak ni ni Isaac. Anak ni Isaac nahimong Israel. Nga gipili sa Ginoo ni pili tungod kay nahimos lang matarong kay actually badlungon sad kay sila nga mga tao. Pili slag simbag mga lain nga Dios nang suko kay Ginoo nila. But nipili man ang Ginoo, makapili man ang Ginoo gitagaan ko ta niya og will, no? Kita makauna ta, makapili ta mosimba ba ta niya o dili, okay? So gibuhat lang na sa Ginoo to bring his son as a man para mahimong sakripisyo o bayad sa atong mga sala. Kay bisag kung saan natong sakripisyo, di ta kabayad ni ana. Nya, yes, and through ni Jesus Christ, ang atong mga sala mapasaylo. Kay wa may laing pamaagi nga mapasaylo atong mga sala. Bisan pag minatay tag pangayo pasaylo din ha. Kung di ta mo ila ni Jesus Christ, wala, di ta dungkon sa Ginoo. Kinalan mo ilata siyang anak, mo embrace ta siyang anak, pasudlo nato ang iyang anak sa atong kasing-kasing, himuon nato siya nga Lord, Master, kay siya ang nibayad biya sa tanan tang mga sala. He took our shame, siya ang nagpakauwaw, siya ang niantos, siya ang gibugal-bugalan, siya ang tanan diha sa cross. Nya kita na spare ta ni anak. So nasayod ta nga si Satan abiniyag ang kamatayon ni Jesus Christ nahimong victory. Wala siya kibaw nga ang grand kibaw man ang Ginoo hinimo ra gud si Satan gud unaw na mo gud siya nga maay kay siya believe kay sa iyang kagalingon. So naguna na siya nga mapildi niya si Jesus Christ labi nagilansa nga sa cross. Ha! Mao na gyud ang katapusan nimo. Okay, you cannot come and defeat me. But pagka patay ni Jesus Christ, diha na siya ni-realize nga nadaog sa Ginoo ang tanang sala o napapas o pasayloon sa Ginoo ang tanang mga sala sa kalibutan kung ila lang ang tao, kung dawaton lang sa Ginoo sa tao ang grasya nga gi-offer sa Ginoo for free ang atong kaluwasan. So pagka-realize niya ni ana, kibaw siya short na lang ang iyang lifespan. Mao nang from the death of Jesus Christ nagsugod ang last days sa kalibutan. And that was 2,000 years ago. But in 1948, nahimong balik nasod ang nasod nga Israel nga gipapasad sila sa Ginoo kay sa ilang kasupakan. Okay? Simbag Ginoo, lain lang master, dili ang Ginoo. So gibalik sila in 1948 ug daghan na silang mga wars na agian. Pero ang Ginoo was with them bisag dili pa sila tanan ni ila kaniya. Okay? So karon nga kibaw si Satan nga, yay, i-prophesy man na. Daghan na sa Bible, kang Daniel is Zechariah, Ezekiel, naama na din tanan na gi-prophesy nga mabalik yun ang nasod nga Israel. Sumaw na nga, nag-ihap na si Satan, iyay, murag lain na dyan nila, mubalik dyan ni siya. Tibaw si Satan that Jesus Christ will come back for the second time. But, dili na pagluwas sa tao, paghukom na sa mga tao. Pero una ta hukman, balikon ako, dunay rapture. Birahon ta sa Ginoo dire, shoop! And then, ang iyang kapungot, iyang kasuko, bang! Iyang ihatag sa kalibutan. Di siya ganahan si Satan. Di siya ganahan nga si Jesus Christ mo balik. Mo nang ganahan siya nga iyang erason, siya ang nag-genocide, gigamit niya ng mga utok sa mga radical nga Muslims, labi na sa Iran, nga, sige, gamit mo ani, gamit ang Hamas, ISIS, uban man na din ha, ala, i-monitor na sila, kay mga galamay man ni sila, then, i-erase dyan na ang mga Hudiyo, bisag asa sila ka party sa nasod sa kalibutan karon, erase sila. Mo nang, Harvard Universities, Stanford Universities, mapalit sila anang bakak, mga intellectual man ta ning mga tao, and even the teachers there are the intellectuals, mga smart, ano mang ituo man sila nga ang Israel man ni genocide sa Gaza, nga ang Gaza man ni genocide sa Israel. Ano ba? Na ang Bible, nagpresent ang Bible nga ang nasod nga Israel was created by God and the land was given by God and God can give that because He is God. Karong di man sila kahibaw ana, anong di mag nag-refuse man sila sa truth kay
giblind sila sa kwarta, o kagdaganan nila din from the river to the sea, binayran sa na sila, okay? Or believe lang kay sila silang ideology, kay blinded lagi sila. So mga kaigsuonan mao na, ang yawa, si Satanas, kibaw siyang, gamay lang siyang oras, di siya ganahan, mahimo pang nasod ang Israel. Mo na nga, karon nagpaspas na ang prophecy, manag-ingon lag convergence, mara nag-abot ang tanang prophecy nga naklaro na kayo, nag-anam na jud ka klaro nga doon na jud kayo ang panahon na kita mga wagtan ning kalibutan na ug mag-ending na jud ning kalibutan na, because Jesus Christ will come. And when He comes, we go back to heaven, magpista nga to, magubot din 7 years. Mubalik ta after 7 years, okay, ang Ginoo mo reign din for 1 million years or 1,000 years. And etc. etc. That's eschatology. So, I'm just giving it that to you because kita nga mga Gentiles na apil malang ta sa kaluoy sa Ginoo, kay minteres ang kaning mga Hudiyo nagdahig og ningon Ginoo, gay kay mog nari sa kos mga Gentiles, nari sa kos mga pagano, kay kaning mga pagano wa man jud sila kailagnas sila Ginoo. We were never introduced to a real God or one true God. But ang Israel, from birth nila, they already know from Abraham na there is one true God. Okay? So, mao nang mga butanga. So, ang Zechariah, mo nang biganahan sa yawa ang may tabos. Ang Zechariah nag-ingon 14:4. On that day, his feet, Jesus' feet, will stand on the Mount of Olives east of Jerusalem, and the Mount of Olives will split apart. Shoot! Ang bukid sa Olibo, matunga. Maghimo og wide nga valley nga napadong sa east ug sa west. Ang half sa bukid ma-move toward the north, ang usa ma-move toward the south. So, mana nga si Jesus Christ sa iyang early ministry, nga makita nato ni sa Sermon on the Mount, sa Matthew 5 verse 11 to 12, nagsulti na siyang daan sa mga ganahan mosunod niya. Wa pa siya nagpili og 12 disciples ani ha. Nang-invite pa sila, kamo Pedro, o James and John, kuyog mo na ko, o Andrew, sige kuyog mo na ko, ana, invite mo nga akong mahimo mong fishers of men. Pero pa siya nagpili kinsa ang iya yung core. Okay? So, ningon siya verse 11, if you are there with me, Matthew 5, blessed are you. Kanang blessed is, happy are you kung ang mga tao mo insulto nimo, lutuson ka, o musultis lang tanang ngilad against you, tungod nako. Maglipay ka. Maglipay jud ka, kay mas dako ang imong reward sa langit, kay ang mga nag-una nimo nga mga propeta gilutos usab nila. Si Jesus sa dang ipadala niya ang 12 disciples, kaya nang giumol padana niya to preach the gospel. Iyan ang giwarningan sa dumbalik sa dangers of persecution nga ilang madawat. Matthew 16 verse 23 ningon siya nga, padala ta mo ngadto nga mura mo mga sheep among wolves. Mo na nga dapat wise mo as a snake ug innocent mo as doves. Magbantay mo, kay ihan mo over sa mga local councils, pang hampako na inyong mga likod diha sa sinagoga, nga tungod nako dadon mo sa mga governors ug mga hari ug witness mo nila antog ngadto sa mga Gentiles. But kung i-arrest ka, ay kaguol unsa imong isulti, unsa imong pag-defend imong kagulingon, kay at that time ako ang Holy Spirit mo hatag unsay imong isulti anang panahona. And dili ikaw mosulti, ang Holy Spirit may mosulti, ang Amahan mosulti, diha nimo pinagis sa Holy Spirit. Yan ingon sad siya, ang imong igsuon ay mo betray sa lain nga igsuon to death. Ang amahan nito siyang anak, ang anak ngadto magrebelde silang mga parents, ilang parents ila pagka impapatay. You will be hated by everyone tungod nako. But kung mubarog ka firmly hangtod sa katapusan, maluwas ka. So take note of this. We need to stand firm to the end. Mo na ang atong lifestyle is a confession of our faith in Jesus Christ. Kaya dapat dito mo irog-irog, dito mo kompromiso aron maluwas ta. Kaya ningon din kung i-persecute ka ning lugar, ay lakaw ato sa lain nga lugar. Kaya ningon ko nimo, di ka mahuman og labang-labang og laing mga towns, kay di na hurot nimo labang-labang kay ang anak sa tawo moabot man.
anytime. So at the end of Jesus ministry, yes ang gi-remind. So ang start, sa middle, o sa end, iyan na siyang gi-remindan ang iyang disciple about persecutions. Ningon siya sa chapter 15 of John, John chapter 15 verse 18 to 20. Ningon siya nga, kung nasuko or na-hate ang kalibutan ninyo, huna-huna ako ang ilang giunang gikasilagan. Kay kung na belong ka sa kalibutan, ay ihugumaon ka sa kalibutan as its own. Pero wa naman ka sa kalibutan, good, wa naman ka magpuyo nga kalibutanon. Kay gipili taman ka gikan sa mga tao sa mga nga nasa kalibutan. That's why suko sila nimo. Remember sa akong gisulti ninyo nga ang sulugoon dili mo labaw sa iyang master. Sulugoon na ta siya ng master. Kay kung ako gilutos nila, ay lutuson sad mo. Kung mo obey sila sa akong teaching, okay? Inikatudlo sad nimo nila, mo obey sad sila. So, si Paul, yes ang reminder si Timothy, kay ang yang nga Timothy, batanon pa kayo, yan yung gibilin nga to sa Ephesus, ningon siya sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ningon siya nga, sa tinuod lang, Timothy, ang tanan biya nga magpuyo og godly life in Christ, Jesus will be persecuted. Okay, so mao na ang kanindot o pagkasuro nga mag-expect yun na wa ka gi-persecute kay utangan ka, wa ka gi-persecute tungod kay nakapatay ka, wa ka gi-persecute kay tungod ani mao na, kundi tungod kay nagbarog ka sa kamatuoran. Kanya mangawat lang ko 45 minutes naman unta, pero ako lang yun yung tiwason ang point 3 and I have 3 minutes, 8 minutes more. Ang point number 3 is finish the race and complete the task. Wala ningon si Paul, akong consider ang akong life, wala na ko. Kaya akong aim nga akong humanon ang akong paglakaw ug akong kumpletuhon ang tahas nga gihatag sa Ginoo nako, ang tahas sa pagtestigo, pagtestify sa good news of God's grace. So makita nato dinhi nga ang aim ni Paul sa iyang kinabuhi usara, to finish the race and complete the task. In short, single-minded kay si Paul. Ani ang pangunahuna. Usara gyud ang iyang taras ug iyang purpose in living this planet Earth. So, to be single-minded is butan-aw ta sa atong life nga murag wa naman ni kanang usang dili akong kinabuhi. Kanang para asa pa ning kang kinabuhi. Dapat ang sa akong kinabuhi is makita ang himaya sa Ginoo. Unang ningon si Paul, I consider my life worth nothing to me. Kaya wala na siya magpuyo for worldly pleasures. Wala na siya magpuyo for personal gain, for honor, for fame. Rather, nagpuyo siya for God and God's glory and honor alone. Manang sa Philippians chapter 4 verse 21-22, ningon siya, for me to live is Christ and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. So para niya, mamatay ko ginansya. Pero mintras na pa ko din ay mampamuhat jud ko, magmuhat jud ko para sa ginharian sa Ginoo. And in Galatians 2:20, yes, anong gisulti dito. Insya nga, ako nalansang uban ni Kristo. Wala na ko ang nagpuyo dinhi kundi si Kristo na ang naa kanako. Ang kinabuhi nga akong gipuyo nining lawasa, akong gipuyo by faith. Diba by faith? Wa siya gitan-aw nga kinan ako kwartaan ni, nako impluensyaan na, wala. Siya by faith in the Son of God. Ang iyang faith is in the Son of God. Wala sa iyang kwarta sa bangko, wala sa iyang maginikanan, wala sa iyang trabaho, wala sa iyang whatever. Kaya para niya nganong in the Son of God because He loves me and gave Himself up for me. Wow, yung si Paul nagpakamatay Ginoo nako, ready sad ko magpakamatay alang kaniya. He loves me, I will love him back. Manang kung i-value nato si Kristo sa atong kinabuhi or more than our life, then makita nato ang atong Christian journey as a race. Pero dili siya kanang lumba-dagan, mao natunaw nag race ng lumba-dagan na magkumpita sa ubang mga naglakaw din ha o nagdagan diha. No. Kani nga race is actually is imagine yourself runner ka naka sa usa ka lumba, but ang lumba biya yun no, even for a real runner nga naa sa race, actually ang iyang gi-compete iyang kagalingon ug ang time.
Mama na nga, kumudagan ako sa runner for 5 kilometers to 20 kilometers. Ang first din ha is kung wala, nidagan kag 20 kilometers, so ma-expect ka na sa adlaw tingali ng nilakaw. Nya pero imura nang gilakaw, imura nang gidagan in 20 minutes. Yang uban abot dito is after 30 minutes. Okay, then ikaw ang nakadaog. But ang kaning mo appeals ka lumba sa dagan, duna na sila agianan, di ka pwede mo shortcut. Di ka maghimog lang agianan para mabutan ka sa finish line. Wala. Kung usa ang agianan nga gihatak din ha sa organizers, mo nang imong daganon. So the same with us. We are in a race. Giplace ta sa Ginoo din ha. O ang kani agiana nato is a path of righteousness. Ang path nga gi-create sa Ginoo nato nga sa dihang ni trust ta diha niya pinaagi ni Jesus Christ sa atong kaluwasan ug sa atong sanctification, sa atong process ba sa atong mga kinabuhi. That's why si Paul niingon nga I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Now, daghan na kayo ng mga sports illustration, si Paul, ganahan kay siya na 2 Timothy 4:7, di na lang kumutanawon ni Ana. But ang 1 Corinthians 9:24-27, ato ning tanawon, kaningon siya, do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Lami kaning palawman may sunan pero moagi lang ta niinin ba. Kay gikan din sa 1 Corinthians 9:24-27. Makita na to ang depth, ang kalawmon sa commitment ni Paul nga to sa Ginoo. Kibaw siya unsaon niya pag-finish ang race o pag-complete ang task. Ang usay task nga gihatag sa Ginoo niya, mo testify jud ka, musulti jud ka Paul sa mayong balita sa grasya na akong giapod-apod sa tanang mga tao, kay ang tanang mga tao karon wakibawg daghan ng kayong grasya akong gihatag. Okay? So, agi lang na no, here's how. Saan na to pag-finish sa race o complete the task? Run in such a way as to get the prize. So, apil naman lang ka din ha, himo ang makakuha jud ka sa premyo. So, para makuha nimo ang premyo, go into strict training. Unsa man ang strict training? Atong devotional time, stricto jud ta nga Lord, mabasa jud ko, mo meditate jud ko, nya kumusti ka nako, ako nang memorization, nya Ginoo mo ampo jud ko. Okay, di lang sa akong kagulingon, di lang sa akong family, but for everyone, especially your people Israel. Nya, niapil ka ni ana nga karera o niapil ka ni ani nga lumba. Okay? Dili kay makuha kag temporaryo nga crown o medal. Di man na, temporary man na. Kung dili ang imo jud a crown nga mo last forever. Kanang atong makuha ato sa langit. Manang magdagan ta nga do not I aim. So every day do not I aim. Ang aim nato is to glorify God. How I'm going to glorify God? By being like Him in every way. And mosabuon mo gawas jud ko, mang-share jud ko sa pulong sa Ginoo. Unsaon na siya, kinsa na siya? Ampo. Ang kalima, himo na to ang atong lawas atong slave. Di kay ang atong lawas na slave ta kay anytime kung ganahan siya mukaon, ganahan siya say demand sa lawas, wanted we kuan mo no, make your body a slave. Like kanina, hatag ko gamay. 73 years old. Weights pa. Matay ko Maribel mo lagi na day, exercise lagi na. Masad ko, we must, the more nga ni age siya, the more nga ma-exercise ta. The more we keep this body strong kaysa natalagi sa hospital balay atong kaunong tablitas na lang instead mo enjoy ka og kaon kay ingon siya 73 ko pero I eat 5 times a day. Yeah, kuan ka siya tambok ni sa una niya humani. Di kuan siya 73 masulon. Ano ba? So makakita ka nga he's very committed to make his body. But kita atong commitment is to the Lord. Pero kani atong body manggod ang atong vehicle, sakyanan para mabuhat na to ang gustong pabuhat sa Ginoo na to. Okay, so atong i-closing, i-summarize ko.
So daghan na ta nga atong naon karon nga unsaon na to pagpuyo og godly life in Christ, unsaon na to pagpuyo ning kinabuhi. One, go out sa imong comfort zone. Serve. Look for ways nga makaserve ka. Ang uban nato din like si Marilyn, ni-serve na siya by siya na mukanta na siya. Praise God. Okay? So sooner or later, gibaw mo sa mga gift nga gihatag sa Ginoo nato. But the gift that God has given us nga ato yung buhaton is the gift of teaching. Tell people, teach them about Christ. Atong family, atong mga kabataan. Ano ba? Atong mga kanang, labi ng mga kabataan, dili ka na silang tapukon, dili ka na silang istoryahan. Okay? Yeah. Again, ayog hadlok do idi pa man ko kibaw ko ayo basahala ang Bible together with your family, together with your children. Ana lang mo na nga by doing so, ang number 3 na to ang saan pagpuyo ning kinabuhi in Christ, mo preach ka, mo teach ka everyone the gospel. Okay? Unya be led by the Holy Spirit, maminaw ta sa isulti sa Holy Spirit. Ma-expect ta nga lutuson ta dunay mga kasakit tungod kay naglakaw ta sa Ginoo, dili tungod kay nakasala ta. So dapat di ka mauwaw. I-finish yun na to ang race o complete na to ang task. Unsaon na to pag finish the race and complete the task of testifying of the gospel of grace. Mudagan ta in a way to get the prize. Go ta into strict training. Mo aim ta to get a crown that will last forever. Mo run ta with an aim and make the body a slave, not the other way around. So my prayer is that what we heard today atong ma-apply sa atong daily life. So that sa atong life, ang Ginoo mag-glorified. And everybody said, Amen. Father, I just commit to you, Lord, what we have heard from you. Very exciting, very full kaayo ang imong pulong, Ginoo. And Lord, I know that sa uban, tingali Lord, labi na sa mga bago pa o Ginoong Diyos, murag solid kaayo Ginoong Diyos. But Lord, you want us to eat meat. Dili masigig lugaw, Ginoo. And your word is lami man jud kaayo Ginoong Diyos. So Father, may you continue to create so much hunger sa among heart, sa among life for more of you. Nga kami mismo mangay mi mo abli mi sa among mga Bibles o nga Lord, whatever you speak to us, mag-learn mi og jot it down. Kay Ginoo, by doing so, we are allowing you to write it down sa among kasing-kasing. Aron may motubo, Lord. Aron mi mo bear fruit sad o Ginoong Diyos. For Lord, for your honor, for your glory. Daghan mi mga family members o pakailan nimo. And daghang mga problema tungod people do not really know you. Asasan mi, Lord, because we don't really know you. And so, Father, maybe this be the beginning of really having an intimate relationship with you. And Lord, for you to increase our faith and for you, O Lord, to cause us to love you even more. Father, thank you so much for loving us first and dying for us first. May we do the same. Receive the honor and the glory, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Amen.